Okay, dito ulit kami sa dagat. Dito kami sa ibabaw ng mga coral. Ang oras ngayon ay 5:30. Inaantay namin na sumikat yung araw. Parang ayaw pa eh. So itong lugar namin dito sa General Nakar. Inaantay namin nila rin yung bangka. Mangingwit daw kami. Sino yun? Ayun. Yun na yata yun eh. Hindi. Diyan na ano? Ha? Gano'n ba maglakad yun? Inaantay namin si Obet. At mamimingwit daw kami ngayon. Sasakay daw kami ng bangka tapos mamimingwit daw kami. Hindi pa rin nasikat yung araw. 5:30 pa lang kasi. Mamayang hapon, medyo sisibat na kami. Before lunch, alis na kami dito sa Nakar. Kaya minamaximize namin yung aming mga itinerary ngayong araw na to. Magbabalik yata sa swimming mamaya uli. Tapos pagkatapos na namang isda, baka mag-swimming na lang dito sa tabi-tabi. Ang tubig dito ngayon ay hindi malamig yung tubig ng dagat. Parang maligam-gam. Wala, Ray? Lar? Baka nagpandaw. Yung buhay ng kanyang bintol. May nakita kasi may kaninang naglalakad na tao. Inaantay kasi namin si Obet. Siguro siya na yun kasi yun eh. Siyang naglalagay ng mga bintol dito. Ibig sabihin ng bintol, yun yung mga trap. Mga panghuli ng mga lobster. Basta mga trap. Kung ano ng isda. Pero sabi niya kagabi, mamumugita raw sila. At magantay-antay lang daw sandali sa umaga at ihatid daw sa amin yung pugita. Pag may mahuli daw silang pugita. Ayun, kita ko na. Laking kawayan, kawayan dito, tinangay ng agos. Saan kaya ito? O saan kaya galing ang kawayan na yan? Laki, no? Ha? Baka sa buya itong mga... Kaya nga. Ang laki ng kawayan na tinangay dito sa amin. Kagabi wala pa to eh. Ha? Laki pa kanabang nila sa kanila nito yan. Kung sino makakuha niya, kukunin yan. Upuan lang, maganda na to sa pwesto natin, gawin nilang upuan. Okay, gamit sa akin. Pero palagay ko, ano to? Ha? Sa boya yata ito. Sa apayaw yata ito eh. Hindi naman bangka, no? Hindi. Kasi yung malalaking mga bangka? Oo. Laki ng kawayan, ang haba ng kawayan, ang laki, taba. Thank you. So for the meantime, ini-enjoy muna namin yung aming rito. Nantay namin yung sunset. Ayan na, malapit na. Namumula na.
dito na kami natulog nga pala kagabi sa ano, sa tabing dagat. Ando doon yung aming tent ni Larry. Dito kami natulog na sa dagat. Sa tabing dagat. Sana may mahuli silang pugita. Asya na. Ano ba pangalan ng isa kanina? Yung gabi pala? Mahina ako sa memorya sa pangalan. Nandun yung may isang taong na nakita ko kanina, sumisisid siya. Maring si Obit yan kasi pinapandaw niya yung kuwan. Ang kanilang mga bintol ka nanligay kahapon. Baka may huli na namang lobster. Kahapon ba tayo ng lobster? Isang araw. Nung isang araw. Nung isang araw kasi, nabaga namin yung pagpandaw nila ng kanilang mga kuwan, mga bubo. Kahapon nung isang araw, nakahuli sila ng ilang perasong lobster. Yun yung inulam namin. Bagong lusong lang siya, no? Wala ko sa iniwan yung damit eh. Ulit yung damit. Ngayon, wala na eh. May damit ah. Ayun, may nakadamit pa rin. Kagabi, pinuntahan niya kami kasi hindi natuloy yung aming lakad kahapon ng hapon. Gawa ng dapat sana kahapon ng hapon mamimingwit daw kami basta dadalhin niya kami sa pinamimingwitan nila na maraming isda. Pero hindi na sa laot. Dito lang mismo sa kuwan, sa gilid-gilid ng dagat. Kaso sobrang lakas ng alon kaya pinuspon niya. Anong gabi, pinuntahan kami dito sa dun sa lugar na yun. Sinabi niya dadalan na lang daw kami ng pugita ngayong umaga. At the same time, na rin kami. Mamimingwit ngayong umaga. Ayun, bubuka mo na. At kaya yung iba, gustong magpa-picture ng doon. Yung kaliwa. Okay, maganda nga yun. Okay, for the meantime, ngayon ay nag-ano kami. Nagtitingin-tingin ng mga makikita rito sa ibabaw ng mga coral. Talas ng mga bato rito. Hindi naman ang bato coral. Ito, mga coral to eh. So, lahat naman yan. Kaya lang, namatay na. Dead coral. Linaw pa rin ang tubig. Walang natarap ng mga isda. Basura. Yung ba yung bangka na sinakyan natin? Hindi, no? Kasing kulay. Ayan pa lang siya. Oo, siya ba? Oo. Yan na nga siguro. Kaya lang, hindi dadaong dito yun. Dadali ng ano yun. Yung paparating na bangka, baka namin nilari, baka ito na si Obet. Hindi, magkakasama yan sila. Kasama niya yun. Yung kasama niya yun siguro kagabi. Oo. Ito yun ano. Una. Araw mo ganyan yung trabaho nila na. Wala na namang iba talaga. Wala na naman talaga ibang gagawin. Sabi, hindi na sila nakakagam siguro ng bilaw, ng lamig. Hindi naman malamig yung tubig. Maligam-gam nga yung dagat eh. Hindi ko pa na ano? Hindi naman malamig, hindi ba? Pero dito sa ibabaw, nilalamig ako. Yung dagat, hindi masyadong malamig. Pero yung hangin, napakalamig ngayon. Hindi nanginginig ako, kaya nanghiram ako ng jacket.
manguhuli daw sila ng pugita eh. Kaya lang pahabol lang gagawin nila ng panguhuli ng pugita. Yung ano, yung tela lang, lalagyan mo ng ano, lalagyan ng korting pugita. Tapos may mga sima-sima. Kaya mamaya na lang ulit pagdating ng ano, pahabang yung namimingwit na kami. Ayan na, pumutok na yung haring araw. Kala, sisinggil ko lang yung camera. Nanak mo. Pumutok na ang haring araw. Ito tayo. Hindi masyadong visible sa camera yung araw. Hindi siya bilog. Hindi nga bilog yun. Hindi bilog yung camera, yung mga araw. Wala. Dito sa cellphone hindi bilog ang araw, pero pagka actual na papanoorin, bilog na bilog talaga. Kala ko makikita yung pagkabilog ng ano ng sunrise. Pagsikat ng araw yan. Dito sa camera, medyo bilog lang, hindi talaga bilog na bilog. Dito na kami mag-aantay. Kay Obet. Ayun pa yata siya. Panay pa rin ang lusong. May bangka roon. Si Obet ayun, si Obet pa litaw-litaw sa akuan sa dagat. Pinapandaw niya yung kanyang ano, mga bubo. Kaya mga bintol, mga trap. Ayan siya, lumutang na naman. Ayun, diba? Dalawa na yata nasisi din. Dalawa na sila. Okay, antayin na namin si Obet, din mamaya na ulit mag-video. Baka. Ayan si Obet. Okay, papunta na kami ron sa kuan. Malayong lugar. Sa ano ba yun? Anong lugar ba yun? Sa may bukana ng ilog ba tayo pinapupunta? Basta kung nasaan yung kanyang kuan, yung kanyang... Baka yun eh, no? Yung dala, ay yung huli. Sumenyas na si Obet, pabalik niya siya sa kanila. Hindi ko alam kung sasakay kami sa bangka or sa tabing dagat lang kami maghahagis-hagis. Sumenyas na, pinuntahan na kami rito, dinaanan na kami. Kaya papunta na kami ngayon doon sa fishing spot. Fishing spot daw. Yun. Ang oras ngayon na 6:30. Makakahuli rin yata kami ngayon ng isda. Itong mga binili ko mga pamingwit, hindi pa to nakakahuli talaga. Hindi pa to nakaka-virgin ng tunay na isda. Puro lang to ano eh. Puro lang practice. Siguro ngayon makakahuli na ito. Tsaka yung mga pamingwit namin na kay Obet na yun, iniwan namin kahapon sa bangka. Ayun, dadaan na niya. Kaya yung layo ng bahay niya. Ayun po. Punta natin. Yung bahay ni Obet. Doon sa may pinakakanto ng ano na ito. Saan pa ganun?
ng parang Yan ako, palikuna ako. Layo. hindi nga sa ilog ano. Ha? Hindi siya ilog. Hindi sa ilog. Pupunta uwi muna yata siya, kukunin niya yata yung mga pamingwit namin. Sakit ng mga pumapasok na bato sa yung mga bato sa kanila rito yan, mga malalaki. Ganda. Malalaking buhay na bato pero makikinis. Then may sa bandang ibaba naman pinong buhangin. Ito muna kami, mamimingwit muna kami. May iba kasama namin doon, may naliligo na. Sarap papakan ng mga batong ano, kasi makinis naman yung mga bato rito na maliliit. Habang pababa ka ng pababa ng tubig, lumiliit, numinipis yung pinakabuang ng mga buhangin. Yan, para sa size ng mga bato rito eh. Yan sa bandang tubig, manipis ang buhangin. Habang umaakyat ka, palaki ng palaki yung mga bato. Parang malayo-layo lalaka. Tatabi po ba tayo ng ilog? Hindi na. Hindi na tayo ng ilog. Ah. Medyo malakas ang konti ngayon ng alon. Namumuti ang ang hampas ng alon. Pag nasa may bandang ibabaw ka naman, palaki na ng palaki mga bato. Yan, ganyan kakalaki mga bato ito. Pacific Ocean nga pala yung nasa kaliwa natin. Pacific Ocean na raw yun. Yung mga nyug dito medyo mababa pa. Yung pwedeng silungan kapag maliligo kayo pag tanghali na o ayaw nyo masikatan ng araw. Malaki yan? Malaki. Piso? Oo. Yung piso nila maliliit lang. Yung tuwa tayo? Ay, yung ano. Mas maliit ang konti dyan yung yan, ganyan. Pero bilog, hindi lapad. Kasi tinatali nila yun sa sa bingwit para magdire-diretso yung yung pamingwit sa ilalim ng tubig. Ginagamit ng mga nanguhuli ng tuna. Pupulupot nila yung bingwit. Then pagdating sa pinakailalim, mahaltakin ng malakas, may iwan yung tali. Kaya yung pain, dire-diretso sa yung kabel, may iwan na nasa ilalim na agad. Ay, iwan na yung bato doon? Hindi. Wala na. Oo. Ano, di ba? Tali nila ito sa haltakin nila na malakas. Tapos nakakakonekta sa halimbawa, palapan ng nyog. Sa dahon ng nyog. Mapupunit yun. So pag napunit, iwan nyo na yung iwan na yung bato. Ay, isang gamit lang ang bato. Oh, wala na ulit yun. Kaya nga, ang dami nilang Kaya makita mo sa ibang mga bangka, ang dami niya, kain-kain yung baon nila na ng mga bato. Ito na ulit kami ngayon, magbabaybay kami, papunta kay Obet. Medyo malalaki mga bato na yung dinadaanan namin. Yung lugar na to rito,
Hindi to resort. Free for all ito. Walang bayad tong itong lugar na nandito kami ngayon. Walang bayad ang beach. Pero di nyo matatawaran ang ganda ng lugar na to. Ngayon, tatawid kami ngayon sa ilog, papunta kina Obet. Hindi ko alam kung tatawid kami. Problema ngayon, malaki ang tubig ngayon dyan. Ha? Tayo ng kulay. Ayaw mong tumawid sa ilog? Nilalamig si Larry. Ayaw niya tumawid sa ilog. Yung pinagdudugtungan ng ng tubig alat at saka ilog na galing sa taas ng bundok. So, plano ni Larry, sa halip na tumawid kami sa bandang sa ilog, aakyat na lang kami sa Dipalion Falls. Dipalion Bridge. Ayaw niya tumawid. Wala namang bangka eh. Kung may bangka ron sa sinilip ni Larry, mapipilitan kami tumawid. Ngayon, ang tatawirin, tulay na lang ang tatawirin namin. Ayaw niya nang babasa. Nilalamig. So, ayun yung tulay na tatawiran namin papunta sa kabila. Silipin mo muna. Ito yung dapat namin tawarin na ilog. Ayun nga, baka pwede dyan. Wala. Pagdating niya, makakatawid kaya tayo sa kabila. Malalim. Sinilip namin, medyo may mga part na malalim yung tubig. Ayaw mabasa yung itlog ni Larry. Kaya atat na lang kami. Silipin namin dito kung makakatawid kami sa mga bato-bato. Kaya? Hindi. May malalim na parte dyan. Mahaba dyan yung ibang parte. Sumuko na si Larry. Sa ibabaw na lang daw kami ng tulay dadaan. Yung buo pa naman yan. Buo yan. Kaya ginagamit yan oh. Tinabunan lang ng para hindi lang masyado mainit. Parang buo naman yun. Ang damage. Buo pa yung bangka. Ang hinayang si Larry sa bangka, akala niya may akala niya hindi na ginagamit. Pero buo pa. Dahil muna dyan sa tindahan. Diyan ba yun? Yung may tindahan? Sa may pag-akyat. Sarado pa yung tindahan. Ha? Oh, parang tindahan yun eh. May baong ka? Garilyo? Nasiyokil ko na yung kanina. Tinira ko lang yung kagabi. Para meron akong bukas umaga. Ay, Lar, may papaya. Gagawin sigarilyo. Doon sa lugar na nakita namin. Papaya sigarilyo. Nabalot sa papel. Kahingal din Malayo-layo rin ang aming tinahaka. Ayaw kasi nila rin tumawid sa ilog. Hinga lang kapalit. Ang alam ko may tindahan dito sa may Ha? Naglikuhan natin. Ayun. Di ba dito yun?
parang bingaw ako. Ang alam ko, bago dumating ng tulay, may tindahan. Bago? Oh. Hindi doon. Alam ko yung mga lura na nando doon. Sabagay, may mga tindahan doon. Yung binilhan namin ng halo-halo. Doon na lang tayo bumili. Okay, so tatawid na kami sa Dipalion Bridge. Actually, tatlo ang tulay na to. Isang sementong, ayan, sa ibabaw. Isang hanging bridge. At saka meron pang auxiliary bridge sa ilalim. Siguro ito gagamitin sa mga heavy equipment. May tulay pa yan sa ilalim. Hindi kaya lang, hindi pa natapos. Ayan. Bali tatlo itong tulay na ito. Tulay ng semento sa ibabaw, semento sa ilalim at saka hanging bridge sa yung isang sa bandang kaliwa naman. Napakalinaw ng tubig, kitang-kita rito sa ibabaw. Mamaya puno na naman ng tao to. So yung tubig na nanggagaling dito, galing sa Dipalion Falls. Tapos dediretso dyan sa dagat. Yan, dagat na yan. Lagi maraming tao dito. Hindi ko pa nakukuhaan itong lugar na to eh. Mamaya babalikan namin to pag may mga tao na. Or pagkagaling namin mamingwit. Maraming tao rito kapag ka antay-antayin lang namin mamaya lang. Dadami na ulit tao rito. Meron pa sila mga diving board eh. Yung pinatungan lang ng bato. Pag lumdag mo, tanga yung bato. Ito ang tubig rito. Last year, pagpunta namin, hindi nga nakikita yung mga bato na yan eh. Talagang puro tubig lahat yan ng kuwan. I mean, walang nakalitaw na bato sa taas ng tubig nung magpunta kami nung nakaraang taon. Mula rito sa ibabaw ng tulay, kitang-kita yung ilalim ng tubig. Napakalinaw talaga. Ang galing yung tubig na yan galing sa Dipalion Falls, tapos diretso dito sa dagat. Mula rito sa tulay, 500 meters siguro yan, bago dumating sa bukana ng dagat. Ito sa dahil sa dinahan din natin. Hindi natin alam kung saan tapatan eh. Saan? Dinahan natin ano. Huwag sa kanya ano. Para sigurado ka, sa gilid tayo ng dagat magbaybay. Oo. Hindi dito nga. Sige, lilipat tayo dito. Oo. Diyan may tindahan na dyan. Hindi namin matandaan yung pinasukan namin na Eskinita eh. Yung unang punta namin. Kaya sabi ko, para sure, doon na mismo sa pinakagilid ng dagat dumaan. Para siguradong walang ligaw. Kasi ang bahay ni Obet, pinakagilid din ng pinakagilid ng kalsada, ng beach. Ay, nagalaw nga. Kalaw. Napakakang bato, gumalaw. Ito yung hanging bridge na sinasabi ko kanina. Ayan. Yan ang hanging bridge. Yan ang magandang pampatunog. Yan, yung kulay pink na yan. Pinatutunog namin yan yung yung talulot. Kanan muna tayo, tapos balik tayo sa balik tayo para lumabas tayo sa dagat. Dan muna tayo sa tindahan. Ngayon medyo tahimik ng lugar nito ngayon. Tulog pa mga tao. Sama na ito, baka tulog din yung may-ari ng tindahan. Kanan.
Hindi, babalik na lang tayo. Pwede naman magbaybay na. Ay, ito. Pwede na tayo pwede na tayo magbaybay dyan. Hanap mo. Ayan. May tinda. Eh, ang pwede dito yung tindahan. Ayan, yun. Sa kanan. Okay, nakatawid na kami ng Dipalion Bridge. Dito na kami ngayon sa kabilang side ng ilog. Papunta na kami. Babaybay na lang namin yung yung gilid ng dagat. Galing kami dun sa kabilang yon. Tinawid namin tong ilog kasi balak ko sana tawirin na lang tong ilog. Ang ginawa namin, tumaas kami. Dumaan kami sa ibabaw ng tulay tapos, ayan, dito na uli kami. Sa kabila. Medyo malaki ang alon ngayon. Namumuti yung mga kuwan. Sila na ba yun? Malakas ang hampas ang alon ngayon dito. Mahirap maglakad dito kasi nalubog sa buhangin yung tsinelas mo. Mabato itong dinadaanan namin. Mabagal lang aming lakad. Kasi puro bato, tsaka mabuhangin yung inaapakan namin, hindi patag. Yung bahay ni na Obed, may pinakakanto pa na yun. Ano lang? Simula na naman ulit ng high tide eh. Inaahon talaga nila yan. Inaahon talaga lagi nila yan. Tulad siguro kay Obet. Pagka ibababa eh, bubuhati na naman yung bangka pabalik. Isahan lang siguro to, no? May nadaanan kaming bangka. Siguro dalawa siguro. Dalawang bangka, maliit lang. Walang makina, mano-mano lang 'yun. Ginagamit na sagwan lang ang kanilang ginagamit doon. Hindi ako makabilis ng lakad. Nahirap akong maglakad dito. Nakatsinelas lang kasi ako. Yung sapatos ko kasi nadali sa Medipalion Falls. Naiwan doon. Naiwan yung kaliwang paa. Kaliwang sapatos.
Nag-slide kasi ako dun sa bato. Kaya kanang sapatos na lang ang natira. Malalim kasi yun, hindi ko na masyadong makuha. Hindi ko na makita. Okay, so malapit na kami na Obet. Kung sapatos sana dala ko, mapapabilis ang lakad ko. Naiiwan na ako ni Larry. Naiwanan na ako ni Larry. Naiiwanan kasi nga mabagal ako maglakad. Ang hirap kasi maglakad dito kasi ganyan yung mga dinadaanan namin. Hindi talaga pinong-pino yung buhangin kaya mahirap maglakad. May maliliit na mga pebbles. Tsaka buhangin. Tapos may mga malalaking bato rin. Kaya ang hirap talaga maglakad sa ganitong terrain. Hindi ako makabuelo ng lakad. Tapos mabigat pa yung aking backpack. Dumadagong ang alon. Hindi ko alam kung sasakay kami sa bangka o maghahagis-hagis lang sa gilid. Dadalhin daw ako kasi kami ni Obet sa fishing spot na medyo marami-rami ang mahuhuli daw. Hindi. Talangka. Ha? Yan ang talangka. Yan? Oh. May nakita kami mga baka. Sakala mo daan ng gulong ng bike. Sabi ko hindi. Daan ng mga ano yan. Mga talangka. Mga 400 meters pa na kinaobit na kami. May natatanaw na akong bata. Ngayon, ang dadaanan naman namin, puro mga bato talaga. Ayan. Kasing lalaki ng pinakamaliit yata, kasing laki ng kamao. Kaya mahirap din maglakad dito kasi nagalaw yan. Baka mamaya pag-apak mo, biglang gumulong. Hindi yan stable yung mga batong yan. Ay ko. Nagagalawan pag naapak ka. Matagal na hakbangan to. Nagpapawisan na ako. Hindi na yung kailangan Obet eh. Ha? Yun na. Yung bangka din pa. Yun na sila. Parang sila na yan. May nakikita na kami mga nasa beach. Palagay ko anak ni Obet ito. Hirap maglakad. Patayin ko muna. Nahirapan ako maglakad dito. Baka mawalan ako ng balanse.